Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin ito mga ka-Wonder, itong post ni Tulfo. To be particular, to be specific, Ramon Tulfo mga ka-Wonder. Alam natin itong si Ramon Tulfo wala itong preno. Wala yung preno pag gusto niya sabihin. No? Kahit kapatid niya nga, talagang diretsahan niya. Walang preno yan. Siya nga yung bumanad kay Sara, no? Kung may pagpipilian daw wala tayong choice. Sino pa ba? Kailangan manatili ni PBBM kaysa maupo daw itong si Sara, no? Na may diferensya sa pag-iisip. Well, anyway, may banat siya rito, no? Dito sa kay Robin, no? Patungkol dito sa kanyang mga sinasabi. By the way, itong Duterte, meron silang Rage Coalition, ano? Itong Reform Alliance for Good Governance daw and Accountability. Ito yung nilaunch nila noong April 12, 2026. At support ito kay former Duterte at Sara. At ito'y pinangunahan niyang si Sebaste. At ang grupo na ito ay i-challenge daw si Marcos, si PBBM. Yan yung nagsasalita siya dyan. No? At presidential bid para dito kay Sara Duterte. Well, anyway, may sinabi itong si Robin Padilla, no? Nasabi ni Tulfo, talaga, ginagawa mo na naman ang lahat ng Pinoy na idiot at moron, Robin. Grabe. Well, kung sa mga DDS lang yan panawagan mo, okay lang yan. Dahil bobo, tanga sila. Grabe, no? Lahat tawag sa mga DDS. Kasi ano bang sinabi nitong si Robin, mga kawan? Ano na naman bang sinabi nito? Tawag kasi nila kay Robin, boy silly. Hindi ko maintindihan kung ba't boy silly. Comment down below, mga ka-Wonder, kung ano yung dahilan kung ba't tinawag siyang boy silly. No? So sabi ni Robin, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Ewan ko ba, sa tuwing magsasalita itong si Robin, hindi ba siya na, empatyo, mga ka-Wonder? Kasi mga ka-Wonder, sa totoo lang yung mga nababasa ko, pag nababasa ko yung comments sa kanya, sumasakit yun dyan ko katatawa Kasi grabe talaga kung banatan itong si Duterte, si Robin. Eto sabi niya na naman kung meron tayo future president na si Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president na si Baste Duterte. Ano ba, Panginoon? Bakit ba hinahayaan mo yung bansa namin na mamuno yung mga ganito? Saan ba tayo pwedeng sumuksok? So sabi, Senator Robin Padilla proposed back-to-back Duterte presidencies in 2028 and 2034. With Vice President Sara Duterte potentially running in 2028 and Davao City Mayor Baste Duterte in 2034. Pakinggan lang natin, mga ka-Wonder. Sige, sakyan natin. Claiming there's no better governance under a Duterte. Sabi niya. So he made these remarks at the Reform Alliance for Good Governance and Accountability, yung sinasabing Rage Coalition na binuo nga noong April 12 na kung saan nagsasalita itong si Baste na parang nobody noon na ngayon bigyan ng pansin umabuso naman. Dito niya nga ata sinabi, mga ka-Wonder, na yung ulo ni PBBM ay kailangan kailangan daw nila. No? At may ginawa nga tayong video diyan na ano kayang pwede isampa rito kay Baste. No? Na alam mo yung mga DDS, pansin ko sa kanila yung mga Duterte. Ang hilig nilang magpa-gangster. No? May kilala akong ganyan tao sa tuwing uma-attend ako sa mga conference, sa mga meeting, forum, at iimbitahan ko siya para magsalita dahil yung testimony niya. Bago ako umakyat ng stage, sasabihin niya, Sir, wag mo limutan gangster. Gaganon siya lagi. So, nakailang ulit na ako na ipakilala siya, no? Unfortunately, may nag-i-invite din sa kanya. At ako yung mag-i-introduce. One time, nung bago ako umakyat, sabi niya, Sir, sandali. Sabi ko na sa kanya, oo, alam ko, gangster. Ginanon ko na. At para masatisfy siya sa gangster, dati may ministry kami sa Muntinlupa.
Pumunta kami doon, sinama ko siya. At pinakilala ko siya doon sa mga totoong gangster. Yung mga sigi-sigi na yan, mga bahala na yan, mga talagang grupo na may mga kasong matitindi. At pinakilala ko siya at siya, nandun siya, nanliliit siya at napapalunok siya ng malalim. Tapos nung sinabi kong gangster, ay ito si hindi ko na sabihin pangalan. Gangster din to noon, sir, gangster din to eh. Tinignan siya ng mga may tattoo at mga matatapang mga halang. Sabi niya, ay hindi, ano lang yun, yung mga high school group lang namin yun. Sabay ganun mga kawan. No? Natatawala ako dito sa mga to eh. Ito sila baste, ito sila pag-gangster eh. Ginagaya nila yung tatay niya na gangster din. Ito mga gangster, may mga picture nila, yung mga buhok nila. Pag-gangster talaga. No? Ewan natin, until the test of time, masubok talaga yung pagka-gangster nito mga to. No? PBBM, no? At yung mga iba dyan, Trillanes, at kung sino-sino pa. Subukin nyo naman yung, kung gangster talaga itong mga to. Di ba? Di ba may kaso yung si Pulong, yung 51 billion niya, no? Lalo pang nagmamatigas, imbis na magpakabait. Calling Senator Trillanes, paki-imbestiga naman. No? Pag nakaupo ka na ng DI, sa balita ko, magiging DILG ka eh. Pwede ba unahin mo itong si Pulong? No? Ay, hindi. Si Sara po muna, mag-focus mo muna kay Sara and then isunod mo itong si Pulong. No? Sabi nga ng mga kaibigan natin sa ibang bansa, mga foreigners, why is your government allowing these people to harass the government? You know, in our country, sabi niya, no? It won't happen. Why? Because our country is strict, ganito, ganyan. Kaya nagtataka tayo, no? Bakit may ganito? Parang dito lang ba yan sa ating bansa? No, sa sobrang lenience, no, ng ating Pangulo, mabait. No, hindi niya pinapatulan, sabi niya nga eh. Sir, ano masasabi niyo sa paglilitis ka sa impeachment ni Sara? Anong reaction niyo? Sabi ni PBBM, wala akong reaksyon kasi trabaho yan ng Kongreso, no? Let them do their job. No? Pero siguro kung ibang presidente yan, nagkomento na. No, at yun nga, at bumanat na naman daw itong si Robin, sabi nga ni Llamas tumira na naman, akala mo may tira. No? Yun kawawa ang bansa, mga ka-wonder, kung maging presidente itong si Sara. At lalo na rin itong si Basti. Ewan ko na lang, mga ka-wonder. Parang napapagod na rin ako magsalita. Kasi itong mga mukha ng mga to, itong mga balita ng mga to, lagi mong maririnig. Lalo na sa init ng panahon, madidrain ka lalo. Nakaka-drain, mga ka-wonder. No? Lalo na yung mga ganitong klaseng balita at mga ganitong suhestyon na galing sa... Yun, tama itong si Mon, binanatan siya ni Mon Tulfo. Talaga, sabi sa kanya, sabay may tawa pa ng mga emoticons. Ginagawa mo na naman ang lahat ng Pinoy na idiot at moron, Robin. Well, kung mga DDS lang yung mga panawagan mo, okay lang yan dahil bobotanga naman daw sila. So yan, mga ka-wonder, comment down below kung ano naman masasabi nyo rito kay Robin. Kayo na yung bahalang magbigay ng opinion, ano man masasabi nyo rito kay Robin. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder, comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na may banat na naman itong si Senator Robin. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.